Pakipagpala po yung mga salita, bigyan niyo po ako ng iyong habag, kapangyarihan, biyaya, kapatawaran, tambawat isa. Pangunguna at pagkilos ng banal na Espiritu. Sa pangalan pa ng Jesus. Amen. Okay. Ang ating pag-uusapan ay buong aklat, pero ang ating topic ay nasa talatang yan. God is able to enliven you. God is able to enliven you. Ang idea lang, mga kapatid, kaya kaniyang pagalawin. Kaya kaniyang pasundin. Kaya ng Diyos na may i-apply natin ang kanyang salita. So wala ho tayong excuse sa katotohanan yan. Walang tunay na ligtas na hindi kayang sumunod. Tatandaan niyo po yan. Walang tunay na ligtas na hindi kayang sumunod. Klaro ho ba? Kayo ba'y ligtas na? In fact, yung talata na ating binasa, nais ko pong sundan uli ng inyong mga busilig. Kung ano man po, pipilitin ko pong matapos hanggang alas 3. Ang sabi diyan, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. Inyo kang gawin ang inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Bakit? Pagdating ng verse 13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So, mga kapatid, dahil mayroong maiwo-work out natin lamang kung ano yung wino-working in ng Diyos. We are able to work out for God because of what God is working in us. Kaya kung ating pag-uusapan ito, mga kapatid, itong ating nililiming ito, ang pwede lang talagang sumunod sa Diyos ay mga anak ng Diyos. Are you with me? Mahirap gumawang palabas kung wala mo nang ginagawa ang Diyos mula sa loob. Naintindihan niyo ba yan? Tayo ay gumagawa dahil ng una niyang paggawa. Nakakita ba kayo ng gripong nung tungga ay walang tubig? Sinakita dito ng jetmatic. O kaya yung puso lang, yung pundido, brother Rane. Yan pag gayon mo, kaltaban, walang tubig, lalagayin ng tubig, kakaunin. Ano? Yung tubig na yon, habang ginagayan mo, yun ang kakaon ng tubig na hindi umahon. Bago umahon yung magagandang ugali, magandang gawain, ang Diyos muna ang unang naglubog. Kaya kung ang Diyos ay walang paggawa sa iyong puso, mahirap kang asahang gumawa ng totoong panglabas. Klaro ho ba yan? Yan po ang ating aaralin. At sa buong aklat ng Pilipos, titingnan po natin kung ano yung i-work out since God is working in. Kaya kung kayo hindi paligtas, malulula talaga kayo sa aming pag-uusapan. Mahirap gawin ang gawain ng ligtas kung hindi ka paligtas. Kaya ang mensahe namin sa iyo, please, magsisi ka. Katulad ng mga manabautismuhan, sila'y nanalangin, matapos malaman nilang ako'y makasalanan, sila'y humihingi ng tawad, Lord, patawarin mo ako. Sinasampalatayanan kita. Yun ay pagkilos ng Diyos. And that is what we call God's working in for us to be able to work it out.
Malamig ba ang ating aircon? Malamig ba ang ating aircon? Hindi nyo alam. Kasi merong nagwo-working in dyan. Bago tayo makadama ng aircon malamig, hindi mo kitang may kuryenteng kumikilo sa loob. Bago tayo kakitaan ng magagandang buhay, may Diyos muna nagbago ng ating pantaang loob. Ang tunay at ugat ng pagbabagong labas sa loob nagsisimula. Are you ready? Ating aralin ang ilan na mabilis sana. Ano yung ating dapat work out? Ano? Work out your own salvation. Nami-misinterpret ng iba yan eh. Gawin mo ikaw sarili mong pagkaligtas. No, sa English yun, work out. Work out. Bakit? Diyos ang kumikilos sa loob. Number 1, 1 verse 27. 1 verse 27. Ano sabi? Buong aklat mo ito eh. Chapter 1, verse 27. Ano sabi diyan? Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kay makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu. Alam ang dapat natin wino-work out, mga kapatid? Concord. Concord. Yan ang problema ng mga alliteration natin eh. Hindi yun concordance. Concord. Ano bang idea? Unity. Mga kapatid, kapag ligtas ka, kaisa ka. Na, mahirap makipagkaisa kung wala kang dahilan. Baka hindi makapaglingkod. Bakit? Hindi ka pa naman kaisa. Kanya sabi ng talata, sabi niyan, that you stand fast in one spirit. Mga kapatid, dapat tayo'y one spirit. Kung ang isa'y sumasamba, nasamba ka rin. Kung iba'y nagbibigay ka rin. Kung iba'y naawit ka rin. Kung iba'y nakikinig ka rin. Kung iba'y nag-aakay ka rin. Kung iba'y may pakialam, nakikialam ka rin. Mahirap magkaisa kung magkaiba. Makalalakad baga ang iba na magkaisa, liban na lang sila magkasundo. Hindi pwedeng magkaisa ang dilim at liwanag. Si Belial at si Kristo, ang Diyos-Diyosan at ang tunay na Diyos. Hindi pwede magkaisa yan. Huwag mong piliting pag-isahin ang hindi magkaisa. Pero kung kayong magkaisa, hindi ka na dapat pilitin. Amen. Ang ganda ng discussion ni Brother Albert, doon sa bawal makipamatok na hindi kabila sa sumasampalataya. Bakit? Pagtutuwangin mo sa isang yantok, ano nga yun? Dangke at saka bilot. Alimutan ko na yun. Ano ngayon? Ox, baka, at saka dangke. Are you saved? Is God working in? Ang sabi po ng verse natin binasa, ating text, ang sabi doon, for it is God. For it is God. Diyos ang gumagawa sa inyo. Na ano? Sa paggusto at sa paggawa. Kaya iwa-work out natin, kaya kaya nating i-apply, kaya kaya nating gawin, kaya kaya nating sundin, kasi hindi naman tayo ang malakas. Kaya natin nagagawa dahil pa rin ng Diyos. Diyos ang gumagawa, kaya patulan na lang natin, sundan na lang natin yung kanyang ginagawa. Ano sa dapat nating sundan? One Spirit. Amen? Ang Diyos kumikilo sa akin. God is still working in me. Ganon din ba sa inyo?
So, iisang Diyos na kumikilos. Kaya magkaisa. Isa sa dapat nating ini-apply, wala tayong dapat inaaway. Oy, tingnan nyo nga yung mga kadais. Yan ganyan yung pinagpipray. Yan ba inyong minamahal? Kayo ba'y masayang siya'y ligtas? Kayo ba'y masayang siya'y kasama mo ngayon? Kayo ba'y masayang kayo hindi magkamuka? Oo. Kung ang Diyos ay gumagawa sa akin, maging sa pagnanasa, ba't ko gustong sumimba? Kasi may Diyos na gumagawa. Ba't mo gustong sumimba? Kasi mayroon diyang Diyos na gumagawa. Kaya ako nakasimba dahil may Diyos na gumagawa, kaya ako nagawa. Yan din ba sa inyo? Kaya ka nakasimba ngayon dahil may Diyos na naglagay ng pagnanasa. Mahirap gawin yan nang wala pa sa Diyos. Ano ang umuukil-kil? Ano yung nagdadrive sa buhay ng tao hanggat wala kay Kristo? Lagi ang buntong hininga na yan. Saan kaya ako makakakita ng pera ngayon? Sino kayang makukupitan? Yan lang ang buntong hininga ng mga tao. Na walang pagkilos ng Diyos, puro pera, pera, pera. Pero maganda, pag inuna mo ang Diyos, meron ding pera. Hindi ka pa napasama. Amen? Tingnan pa natin ang 2:1-4. 2:1-4. Sana matapos natin. Depende sa mukha na makikita ko. Kasi kaya ako natagal pag may nakikita ko dito nang uuntog na. Okay. Kaya nga kung merong anumang kasiglahan kay Kristo, kung merong anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung merong anumang paikisama ng Espiritu, kung merong anumang mahinahong awa at habag, verse 2, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo mga kaisa ng pag-iisip. Ano ang ating work out? Hindi lang magkaisa sa Espiritu, maging magkaisa sa sa isip. Kayo ba pag linggo isang isip natin? Oy. Pag linggo ba isang isip natin? Pastor, ako'y pasabungan ikaw. Hindi tayo magkaisa ng isip. Amen? Pag nakakakita ka ng kadais na unsaved, may pareho ba tayong isip? Ang bigat din, nakakaawa. Parang hindi ko kaya hindi magbigay man lang ng polyeto. Bakit? May isang isip. May isang espiritu. Are you with me? Pag may hawak kang pera, magkaisa ba tayo ng isip? Sayang, marami nitong ice cream. Mamaya pa naman ay fast food. Ano? Fast food ba yan? Food fest. Food fest. Yan sabi ko sa inyo ganyan ako kahusay sa grammar. Food fest. Amen? Pero sana mga kapatid, ang ating i-workout, sana pare-pareho lang tayo ng espiritu at ng isipan pagdating sa Diyos. Ako, mahal ko ang Diyos. Mahal niyo ba ang Diyos? Ako, mahal ko ang gawain. Mahal niyo ba ang gawain? Ako, handang magbigay sa gawain ng Diyos. Kayo ba handa rin? Ako, nangangaral. Kayo ba handa rin? Tingnan pa natin. Baka hindi na kayo handa. Chapter 4, verse 2. Ipinamamanik ko kay Euodias at ipinamamanik ko kay Sintike na huwag na siyang santikin. Itong santik na ito, huwag na santikin. Na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Bakit? Itong si Euodias at Sintike, magkaaway. Tingnan nga ninyo yung nasa likuran. Ako, pastor, pag nakikita ko yun, ako'y sinasantik. Sinasantik ako pag nakikita ko yan. Mga kapatid, hindi bagay na ikaw ay may pagkilos ng Diyos, may pagnanasa at gumagawa na ikaw ay naghahanap ng kaaway. Awayin ka na huwag ka lang mang-away.
Alam niyo po, pinapayuhan si Euodias at si Syntyche na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Hoy, kayo'y magbati na. Parang kayo natitigilan. Parang may mga kaaway yata kayo. Wala naman. Pastor, ikaw lang ang mga kaaway ko eh. Lagi mo na akong pinatamaan. Mga kapatid, hindi naman akin yan. Ang inyong lingkod ay taga-basa laang. Tama? Tanyo, kapag nangangaral si Albert, sina Henry, at saka sina Eric, di kaya ako di pinatatamaan ng mga yan. Bakit? Ang salita ng Diyos talagang tama sa lahat. Okay, number 2, bago magtagal. Kasi siyam ito. Kung may 4 na puan, may siyaman. Number 2, chapter 2, verse 3 to 8. Pero basahin nila natin verse 3 and 4. Na huwag ninyong gawin ang anuman, work it out. God is able to enliven you. Kaya ng Diyos na ikaw ay mapasunod. Kaya ng Diyos na ikaw ay may magawa. Bakit? Diyos ang gumagawa, maging sa pagnanasa at sa paggawa. So ano ang gusto niyang gawin muna? Concord. Dapat walang away-away. Sa magkakapatiran sa God is Able Baptist Church. Pwede ba? Bit nang hina ng imin nyo. Labas pa sa ilong. Okay, number 2. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi. Uy. Ito'y samahan ng mga pogi. Paano sila? Ito'y samahan ng magaganda. Ito'y samahan ng mga matatangos ang ilong. Ito'y samahan ng mga walang ilong. Wala sanang kamping-kampi. Ano yan? Huwag ninyong gawin ang anuman sa pamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Alam niyo po, wala ang payabangan. Kung lagi ang isip mo, mas mahusay ka talaga sa akin. Na? Verse 4. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Verse 5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Verse 6. Na siya, bagamat nasa inyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos, bagkos. Verse 7, tuloy na nga natin. Kundi bagkos sinubad niya ito at tag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Stop na lang. Number 2, courtesy. Ano ang dapat nating wino-work out? Yamang ang Diyos ang gumagawa sa ating sa pagnanasa at sa paggawa, ay i-work out ninyo yun. Ano i-work out? Sa book, kaya tingnan niyo po ang Book of Philippians, lalabas naman yan eh. Mga dapat ginagawa ng Kristiyano. Yamang yun ang inilagay ng Diyos sa kanilang buhay. Una, concord. Pagkakaisa. Pandalwa ay courtesy. Anong idea na yan? Huwag magpagalingan. Huwag magpasikatan. Isipin ng isa. Alam mo, do our own business. Amen? Huwag nating pakialaman yung trabaho ng isa. Kapag siya'y naglilingkod sa Panginoon, haharap siya ng kanya sa Panginoon. Huwag mong piliting maapektuhan ka dahil ng iba. Gawin mo yung iyo. Mahirap mo yung ganon. Hahayaan mong kaya bawal ang matitisurin. Alam niyo po, kaganda ng aming Bible study sa online, di ba? Sino ka nakakapanood sa online? Kaganda niyan. Ako'y natutuwa eh. Kaya ba natitisod? Alam niyo? Kung may dapat matisod, si Job. Bakit? Tapat na nga, ako pa ang ginarni. Sabi ni Job, hindi ko pinabayaan ang iyong kautusan. Ito'y pinag-higit ko ng higit ko nahigit sa aking kailangang pagkain. Bible reader, prayerful, humihiwalay sa kasalanan,
mapagmahal sa pamilya, maraming kaibigan, maraming natulungan, tapos siya pa ang ginanon. Alam mo, kung matitisod, siya dapat eh. Ha? Tayo, ano yung kinatitisod mo? Sinasaway ka lang sa mali. Are you with me? Kaya mga kapatid, esteem others better than yourself. Do our own business. Ang atin, magpanalanginan, payuhan, ayaw, may kanya siyang pananagutan. Tama? Huwag kang mapikay. Kung ayaw na, di ayaw ko na din. Pareho na kayo. Ha? Tama ba? Hindi paliksahan ang buhay. Hindi pa galingan ng buhay. Kaya mga kapatid, parang kang ma-insecure. Aminin mo na lang na talagang mas magaling sila kaysa sa'yo. Ah? Kaya nasa maalasa eh. Kala mo kung sinong makapula. Kala mo kung sinong magaling. Samantalang ako'y wala nga. Sa totoo na. Kaya nahirap ang buhay eh. Kaya nasikip ang daigdig mo. Bakit? Ikinukumpara mo ang sarili mo sa iba. Ha? Mga kapatid, kung ako'y magiging mabubuhay sa hili, matagal lang ang wala. Bakit? Dito, Panginoon, daming matangos ang ilong. Ari pang inailagay mo sa akin. Ha? Bakit, Panginoon, daming pwede naman lumpuhin. Ako pa. Pero hindi. Sabi ng Bible, kung saan ang kahinaan, doon nananahan ang kanyang kapangyarihan. Ipinagmamampuri ko ang aking kahinaan. Sapagkat kung saan ako mahina, nandoon nananagana ang kanyang kapangyarihan. Ano mang kalagayan, meron tayo ipagpasalamat natin. Ang Diyos hindi nagkakamali sa ating itsura. Yung itsura naman ay depende sa natingin. Dayain mo na lang ang tingin. Ako yung pinakagwapo sa lahat. Pag may lumampas pa'y tatamaan na. Are you with me? Alam ba, naging hambing? Si Kristo. Siya nga Diyos, nagpakababa. Ikaw naman, hindi ka naman Diyos. Para magmataas. Tama? So, number 1, concord, then courtesy. Tayo po'y sumunod sa halimbawang ibinigay ng Panginoon. At ang tunay na kababaan ay ginagawa, hindi lang basta pinapaniwalaan. Tama si Kristo. Nung siya'y magpakababa, siya'y naging masunurin. Kaya huwag kang salitang, I'm proud to be humble. Laging humble. Alam mo ba, ang sentro ng kapakumbabaan, nasa pagsunod yan. Hindi mo kayang ilapat ang iyong kapakumbabaang sinasabi hanggat hindi ka nasunod sa Diyos. Amen? Kahit hindi ka nagsasabing ako'y humble. Humble ka kapag nasunod ka. Dahil yan ang example na ipinakita ng Panginoon. Na bagaman siya'y Diyos, nakapantay ng Diyos, ay hindi niya minarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, bagkos kanyang hinubad ito, at nang siya'y mahubad niya ito, siya'y nag-anyong alipin. At nang siya'y nasumpungan sa anyong alipin, siya'y naging masunurin. So ang pagpapakababa ay nasa magiging masunurin. Are you with me? So, let's work it out. Kaya ba natin maging humble? Kaya ba natin sumunod? Kaya ba natin magpakababa? Pag hindi mo kaya, walang gumagawan Diyos sa'yo. Kaya ang buhay Kristiyano hindi pataasan ng ihi. Ha? Okay, huwag mong gagayang-gayan eh. Garin na nga ako eh. Amen? Huwag kang magbanta. Kaya ba yon? Kaya. Dahil ang Diyos ang gumagawa. Amen? Ang Diyos ang gumagawa maging sa pagnanasa at sa paggawa. Walang mag-asawang hindi nag-aaway. I think. Kung meron man,
Saludo ko sa inyo. I will worship you. Meron na ba dito na makapalang mukha magsasabi, hindi kailanman kami nag-away? Pwede ding sabihin yung sinasabi ng Bible na ang sino man tumingin sa babae na may masamang pagnanasa ay nagkakasala ng pangalo niya. Pwedeng hindi kayo nagkasalitaan. Pwedeng hindi kayo nagkasuntukan. Hindi nagkabatuhan ng punyal. Ang tindi nun. Ano? Pwede yung isip. Kung alam ko lang ang ganyang ugali mo, hindi na sana kita pinakasalan. Walang away, nakangiti. Pero ang utak, kung alam mo na, ganyan yan. Ganyan yan. Oh, di kayo natahimik ngayon. Ha? Pwedeng walang visible. Pero, nag-aalburuto ang utak. Kaya halata yan, pag nagsaing, ayog eh. Bakit? Hindi nakapokus. Hindi nakapokus. Paglalaba, hindi naalis ang mantsa eh. Bakit? Hindi nakapokus. Bakit? Asar kay Habibi. Kung nahabibi ka. Di ka? Tama-tawa ang mga babae. Halata agad kayo eh. Simple lang. Tatagal ako. Ano? So, ang punto mga kapatid, bigyan na napalagay dyan. Work it out. Kaya yan. Kaya ba? Minsan nga, mga unbeliever eh. Kababait din. Tapos believer ka, hindi mo kaya maging mabait. Ayun ba, may mga believer na mauubusan. Galante. Tapos believer, ang damot. Kita nyo, hindi naman kayo makatingin. Hey! Ang bihira. May mga unbeliever, pag napakasakay ka sa sasakyan, pagbaba mo, bayad na. Alam mo, sa sunod, nag-commute ka uli. Hoy, wala na yun. May mihasa ka naman. Pero ang Kristiyano, sana hindi ganun. Then number 3. Number 1, concord, courtesy. Let's work it out. Compliance. Compliance. Verse 8. At palibasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Hanggang saan ang ating pagsunod? Hanggang may food best. Hanggang may anniversary. Hanggat, Pastor, wala akong nakikitang pogi. Sana hanggang kamatayan ang ating pagsunod. Pero wag muna ngayon. Bagaman mukhang patay na, pero wag muna ngayon. Hanggang saan? Amen? Alam niyo po, si Shadrach, Meshach at si Abednego, kaya nilang sumunod kahit sila'y ilagay sa pugon na pinag-init ng 7 beses. Kaya ni Daniel sumunod kahit siya'y ilagay sa yungib ng leon. Hanggang saan tayo susunod? Amen. Mga Bible students, hanggang saan kayo susunod? Paano pagka-graduate na? Amen. Maganda yung preaching ni Brother Albert dati, no? Nung kabataan, kasama sa soul winning, maraming nagagawa, tapos pala ang dulo. Babagsak din sa ganong klase ng buhay. Maganda sana tayo'y sumunod hanggang kamatayan. Kaya ba yon? Ang Diyos ang gumagawa. Maging sa pagnanasa at sa paggawa. Alam mo, kaya mong sumunod dahil may Diyos na kumikilos sa iyo. Kaya mong sumunod dahil mayroong Diyos na naglagay ng desire na siya'y sundin. Are you with me? And then pagdating pa doon sa verse 12,
Kaya nga, minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod. Kaya ba'y may laging pagsunod? Ito maganda, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Mga kapatid, sana hindi tayo tipong pagwala ang pusa'y naglalaro ang daga. Kumusta kayo pag kayo-kayo lang at wala sa harapan ng pastor? Ay. Amen. Hindi mo tayo kita ng pastor. Anong alam niya? Tayo na-shot ngayon. Anong alam niya na tayo nag-vaping ngayon? Anong alam niya tayo nagtutungit ngayon? Anong alam niya na tayo kung ano-anong ginagawa? Alam mo ang pagsunod, Diyos ang naglalagay niyan. At ang pagsunod dito mga kapatid ay hindi sa harapan lamang ng mga pastor. Paano kung hindi na kayo kita? Ay. Gusto niyo akong magmadali? Tumingi kayo sa akin. Huwag sa tiles. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, alam mo, kita tayo ng Panginoon. Ano ang ginagawa natin? Pwedeng hindi tayo kita ng pastor, pero kita tayo ng Panginoon. Lagi tayong may pagsisisihan, bakit kita tayo ng Panginoon? Ako meron din. Kasi hindi nyo naman ako laging kita. Vice versa, hindi ko rin kayo kita lagi. Paano kayo pag kayo na lang? Paano ako pag ako na lang? Ano ang pinapanood ko sa cellphone? Ano kaya ang pinapanood mo sa cellphone pag ikaw na lang? Ay. I need your prayers, but not now. Dahil ka pa ng pusa eh. Not now! Amen? Mga young people, makinig kayo sa pusa. Natututo kayo. Minsan hindi ako makatulog dahil ng pusang yan eh. Sa bubong? Not now! Dapat yung isa naman ang ilalaki siguro yun. Now! Kaya kayo mga young people, matuto kayo. Not now. Oy, nakakarating yan sa akin. Tapos di ka naiyak sa kasalanan. Nakakatakot na ikinasa ministry nabubuhay ka sa kasalanan. Nagkakamali, pero yung nabubuhay. Hindi ka nagsisisi. Mahirap yan. Kaya pinatay ng Diyos si Peneha, si Hapne. Bakit? Hindi ginagalang ang ministry. Kumusta kayong mga nasa choir? Kumusta kayong mga nagtuturo ng mga bata? Baka tayo may mga nilalanding kasalanan. Tapos turo ka ng turo. Hindi bawal yan. Basta nagsisisi ka at umiiyak, humingi ng tawad. Pero kung nabubuhay ka sa kasalanan, di ka nahiya. Mapapagtaguan mo yung tinuturuan mo, pero yung itinuturo mo, hindi mo mapapagtaguan. Are you listening? Humarap tayo sa Diyos, hindi lang sa tao. Bakit? Ang tao hindi laging present. But God is always present. He is everywhere. Nakakatakot ang buhay. Mahirap maglaro sa kasalanan. Walang naglalaro sa apoy na hindi napapasok. Kumusta tayo? Ako'y nagkakamali din. When was the last time we wept over our sin? Amen? Amen? Hindi mo pwedeng pagsabayin ang banal at kasalanan. Ang mundo at si Kristo, mahirap umibig sa kayamanan at sa mamon. Mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Let's repent. Let's
repent together. Are you with me? Amen. Kaya nga, mga minamahal ko, let's work it out. Kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos na pangayong ako'y wala. Hindi lang tayo nasunod pag may nakatingin na tao. Mas maganda nga tayo ay nasunod kahit walang nakakakita. Di ka? At mas magandang tayo may kusang pag-iyak kahit walang nakakita ng iyong ginawang mali. Ang ramdam mo, kitang-kita ka ng Diyos. Ano ba ang genuine repentance? Yung feeling muna sa Diyos bago sa tao. Are you with me? Are you with me? Then number 3, concord courtesy, compliance. Hindi, number 3 yung sinabi ko ngayon. Ibig sabihin, nandiyo pa nga kayo. 1 verse 4. 1 verse 4. Ano sabi ng 1 verse 4? Always in every prayer of mine for you all, making requests with joy. Kahirap ka ng ginagawa ni Pablo, pinagpipray siya lang lahat na may galak. Mag-isa-isa ng membro, tapos masaya. Paano kung mapatapat sa iyo? Kumusta kaya? Pinagpipray ko kayo. Kaya ba pinagpipray nyo rin ng ibang mga membro? Lasa mo pagtapat mo to, pambihirang kapatid na rin. Pambihirang kapatid na rin. Ano kaya ang lasa pag tumapat sa iyo? Panginoon, kilala mo na ang lahat in Jesus' name. Amen. Napadali ang prayer dahil nung malapit nang tumapat sa iyo. Sana tayo ay kagalakang ipag-pray. Amen? Itong kapatid nito, nagbibigay ito ng first fruits, Lord, wag mo munang kukunin. Ari naman, hindi na nga nagbibigay. Gana pang suminghal at matisad, Lord. Paiklin mo ang kanyang buhay. Ika, kamusta ka? Pag ikaw na yung sasambitin, nakakagana ka ba? Ipanalangin. Number 2, dapat workout natin yung cheerfulness. Alam niyo po, yung pagiging masaya, hindi ho yan laging damdamin. Wino-workout yan. Alam mo, pag ginusto mong malungkot kang maghapon. Pero pag pinili mong masaya, sasaya ka. Ano? Hindi yan sa pangalan, joy. Kahit yung pangalan mo yung joy. Ikaw na may Victor Wood. Bakit? Lonely. Ay, joy. Ay, lonely naman. Are you with me? Alam niyo ba ang kagalakan ng buhay? Walang kasalanang inaalagaan. Kung nagkamali, sisi. Dikat, ang masarap sa buhay, laging nakakaligo. Ba't kayo hindi masarap ang buhay ngayon? Ibig sabihin, nagwisik-wisik lang. Ako'y taka doon pa sa liligoy, magpapainit pa ng tubig, sa banas na yan. Papainit ka pa ng tubig. Ay dahil sa amin pagpasok kasi, bigat ito may painit pang tubig, banas na banas Ito ay napunta doon. Masarap ang pakaramdam ng bagong ligo. Maging ng bagong toothbrush. Kaya ba masarap ang pakaramdam? Pag may bagong sapatos, sarap din. Basta bago, mga kapatid, magpalabalagi tayo sa Diyos. Ang nagpapalungkot kasalanan, di pagsisihan. Ang nagpapalungkot, pagiging masuwayin, di sumunod. Malungkot ka dahil wala kang linggo. Di sumimba ka na ng linggo. Bigat totoo ikay maalipin na lungkot, pwede ka naman sumaya. Okay, 2 verse 17 hanggang 18. Tingnan niyo po, 2:17 and 18. Nandiyan po ba kayo? Oo, kahit aking maging hain sa paghahandog, paglilingkod sa inyong pananampalataya, ako'y naikipagkatawa at naikigalak sa inyong lahat. Mga kapatid, kahit ika ang aking buhay ay ihain
Sa paglilingkod ng inyong pananampalataya, makikipagkatuwa. Verse 18. Tinignan ko lahat yung mga medyo eh. At sa ganyan ding paraan, kayo makikipagtuwa naman at makikigalak sa akin. Amen? Mga kapatid, hindi ho kaabalahan ang maglingkod sa isa't isa. Kayo hindi abala sa akin at sana hindi rin ako abala sa inyo. Amen? At sa ganung bagay, nakikigalak kayo sa akin. Pribileyo na tayo ay nakakapaglingkod sa Diyos. Tama? Then, 3 verse 1. Alam niyo ba ang Pilipos ay kilala sa iglesyang masaya? Sapagkat ang daming binanggit dyan na puro saya. 3 verse 1. Malapit ang oras ko. May babaptize pa tayo. Sa katapos-tapusan, sabi sa inyo, malapit na eh. Mga kapatid ko, mga galak kayo sa Panginoon. Amen? Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga ganding bagay sa akin ay tunay na hindi nakangangalay. Ngunit sa inyo katiwasayan. Mga kapatid, nasaan ba si Pablo nang isulat yan? Walang sukat, ikasaya. Kaya hindi sa tagpo ang galak, kundi sa puso, sa Panginoon. Alam niyo ba kung nasaan si Pablo yan? Nasa bilangguan. Nasa ikatlong silid ng bilangguan na mayroong, ano tawag John? Yung bakal na, tapos may kadena. Nakakadena ang paa at kamay. Nung sinulat yan, nasa bilangguan. Kino-comfort maging masaya yung nasa laya, samantalang siya'y nakakulong. Ang hirap nyon. Ang galing nyon. Pwede palang ikaw ay nasa masaklap na kalagayan, pero masaya. Pero nasa iyo na ang lahat, ang lungkot-lungkot mo. Bakit? Ang kagalakan ay sa Panginoon. Let's work it out. Amen. Amen. Oo. Tingnan niyo po. Chapter 4, verse 4. Sige, bilisan na lang natin. Mga galak kayong lagi sa Panginoon. Kayo may masaya sa Panginoon. Hindi sa cellphone masaya lagi. Hindi sa crush masaya lagi. Ikaw, may crush, siya. Pastor, natingin eh. Iingat ka dyan. Yung patingin-tingin yan ang turing sa iyo. Kaibigan. Kapatid. Marami nang nadaya na yan. Pastor, tingin ang tingin eh. No, kayo nasusuro-suro ako, may gusto sa akin. Panay ang tingin eh. Sinulatan ko. Pinadaan ko pa kay Pastor. Pastor, pwede nga pakibigay na rin. Ang isip ko, para rin may gusto sa akin. Laging nahuhuli ko ang mata ay natingin sa akin. Nung sinulatan ko. Pambihira, di ako nakatulog ng gabi. Ano kaya ang tugon? Ano kaya response? Dinaan din sa sulat. Alam mo, utoy. Naku, kinabahan agad ako dun eh. Yung intro pa lang na utoy, naku, iba are. Kapatid, ako'y natutuwa sa iyo, kaya ako'y napapatingin. Kalamiki, ganyan naglilingkod sa Diyos. Yeah. Pero alam mo, nung patay si Ate Merle, nandun yun. Nakita ng mga Pastor, ang ganda pala eh. Ako ko na may pipili ng... Kaso lang, ay di, yun nga, ang kasaysayan. Kaya maganda, magalak sa Panginoon. Amen! Bakit? Ang Panginoon hindi kanyang babasti din. Ang Panginoon lagi na andyan. Ang Panginoon mabuti. Work out joy in all circumstances. Ano mang sitwasyon. Ikaw may nasa yungib ng leon. Ikaw may nasa pugon. Ano man, sabi nga ni Pablo, marunong ako sa wala. Marunong ako sa mayroon. Lahat ay natutunan ko. Sapagkat si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Amen. Kaya, yung mga workers, sinuturuan ko Tinuturuan ko talaga mga yan. Huwag kayong maarte. Nyapat bahaw, hindi ka kakain. Samantalang ikaw, lagi kang bahaw sa Panginoon, kinakain ka pa rin niya. Kaya mga yan, unahan sa totoong, pag di ko kita. Ano? Are you with me?
Masaya ba kayo sa Panginoon? Masaya ba kayo sa Panginoon? Hindi lagi sa ngiti yan. Akala mo, linggo-linggo na andito ka, kahit di kang umiti, masaya ka sa Panginoon. Pag prayer meeting, andito ka, kahit hindi ka nangiti, masaya ka sa Panginoon. Amen? Tinignan ko ang record ng iyong giving, kahit hindi ka nangiti, nagtatize ka, nag-offering pa, meron ka pang pastor's care. Ay kahit na hindi kang umiti, ang saya mo talaga. Pero kahit ibuhalhal ang buhalhal din eh. Pero wala kang ginagawa sa Panginoon. Lukuhan. Are you with me? Hindi yan panglabas. Then number 5, commitments. Commitments. Mga kapatid, ang gusto ng Diyos, hindi ningas kugon. Okay, mga ibabaptize ha. Kami may kasabihan na ni Albert. Lagi si Brother Albert ang pasimuno niyan eh. Ano? Pastor, bumili na tayo ng mga upuan. Nadami na tayo. Anong puhat noon? Hindi na tayo dumami. Tapos siya umimik. Alam mo, magaling pa yung hindi agad nababaptize nung hindi pa nababaptize, attend. O nga naman, mabaptize. Sirain nyo. Wasakin nyo yung sabi na Brother Albert, Ineng, Hana, sasapit. At wala kayong magagawa. Isan mang kutsi yung sinasakyan. Kaya malakas ang loob ng iyong bapay. Wala naman kayong kawala. So commitments. Ayaw ng Diyos ang ningas kugon. Kaya ngayon, mga kapatid, bihira na pong mag-silver anniversary ng wedding. Golden. Lagi ng black eye wedding. Pero yung golden, bihira na. Bakit? Kasal ngayon, hiwalay sa hapon. Walang commitment. Kaya wala na mga bayani ngayon. Magaling lang sa simula. Kayo mga nabaptize. Kayo mga matagal lang baptize. Tingnan niyo po, sabi ng chapter 3, verse 7 hanggang 14. Basahin ko mabilis. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ipakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Siya'y abogado, iniwan yun, alang-alang kay Kristo. O nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan sa pagkakilala kay Kristo Jesus sa Panginoon, na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. Mga kapatid, wag ko tayong magreklamo kung tayo naghihirap. Bakit? Sa Panginoon tayo naglilingkod eh. Ay, kay mga workers Ay, mga workers. Kami na may pinababayaan, pastor. Gagasising ang aayong support. Bakit? Sa support ka nag-full time? Ay, wala talagang pera ditong marami. At saka kung kayo magpo-full time dahil sa pera na marami, magtrabaho ko na lang, mas marami ito. Wala dito. Kaya huwag kayo reklamo kung nahihirapan ka. Bakit? Kanino ka naglilingkod? Hindi ka sa akin naglilingkod. Merong isang pastor, merong isang worker daw na gusto pastor na pala, nasa mission na yata. Pastor, ako'y magre-resign na. Pakisulatan mo nga na rin para patunayan na ikaw nga nag-resign. Ako'y nag-resign na. Nasabi ni pastor, kilala ko yun. Kilala ko nyo rin. Hindi ko nababanggitin. Sabi niya, beka pipirmahan yan. Bakit Hindi naman ako tumawag sa iyo. Ako ba tumawag sa iyo? Sabi mo, tinawag ka. Bet nung nahihirapan ka na, magpapapipirmahin mo pa ako, idadamay mo pa ako. Biyaya ng Diyos, hindi natuluyan. Ngayon, may malaking simbahan na. Sadyang tayo, pag tinawag, meron at wala maglingkod. Are you with me? Yung iba yata ayaw na mag-full time ngayon. Ganun pala. Pero sa totoo na, nakakapag-outing pa mga yan. Mas dahil nga nila ako. Hindi ako makasama eh. Bakit? Kay pastor din. Ang tingin ko bunganga ng impyerno pag ako pumunta doon. Ang lalim. Ay pupuntahan ulit kami. Isang araw nga ako gagraduate. Ministry. Masteral of Ministry.
Hindi laging pagtitiis. May pagbubunga din. Masarap na magtiis, alang-alang kay Kristo. Pero tayo nagtitiis dahil sa katigasan ng ulo, yun ang mahirap. Tama ba? Oo nga, lahat ng mga bagay, inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Verse 9. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwiran sa akin. Verse 10 na. Alam. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakisama ng Kanyang mga kahirapan na ako'y nakatulad sa Kanyang pagkamatay. Verse 11. Kung aking tamuhin sa namang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay, hindi sa ako'y nagtamo na. O ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Dahil tuloy pa. Mga kapatid, verse 14. Nagtutumulin ako. Sangganang sa gantimpalang dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Verse 15. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip na gayon, at kung saan may nagkakaiba tayong pag-isip kay, sabi doon, nagtutumulin ako. Saan yung talata yung nililimot ko yung nasa likuran? Verse 13. Balikan nga natin verse 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay nasa likuran. Ano yung mga kapatid? Gaanong paggamit na si Pablo, ng Panginoon kay Pablo? Matindi. Wala na ngang umahong katulad niya ng mga apostol. Bagaman sabi niya, hindi ako, kundi ang biyaya ng Panginoon. Bakit? Ang dami niya na disipulo, ang dami niyang iglesyang naitayo, at siya ang ginamit ng Diyos para masulat ang 13 epistola. Pero sabi niya, nililimot ko ang bagay nasa likuran. Mga kapatid, huwag kang tumigil niya pat marami ka nang nagawa. Marami na ako naibigay sa simbahang yan. Tama na, sobra na. No. Sabi ni Pablo, nagtutumilin ako. Nililimot ko na yung mga nangyari. Alam mo maganda para tayo makatuloy. Limutin natin ang nangyari kahapon, maganda man o masama. Amen? Huwag tayo maging alipin ng kahapon. Harapin natin ngayon kasama ang Panginoon. So, kailangan dyan, commitment. Tama ba? Hindi yung pag gusto ko lang. Hindi pagka maganda lang ang panahon. Dapat rain or shine. Magaling at nanalo ang rain or shine kahapon. Ako'y abot-abot ang panalangin ni Lord. Panaluhin mo naman sana. Rain or shine kasi ako eh. Ayaw ko sa Alak. Ayaw ko sa San Miguel. Ayaw ko sa Ginebra. Ayaw ko din sa San Miglay. Sister company yan. Ako'y sa rain or shine. Bakit? Gusto kong maglingkod. Rain or shine. Amen? Amen? Tama ba? Bagaman kayo nasasaway ko pag kayo tulog. Pero sa totoo na, mas masaya ako kahit tulog ka na, dito ka. Kaysa itong wala ditong gising na gising, pero nanonood lang ng TV. Kung ano-anong ginagawa ay araw ng linggo. Hey! Hindi nakakatuwa yung nagsasabing ligtas daw puno. Linggo! Wala kung ano-anong ginagawa. Mas gusto kong ikitutulog-tulog dyan. At least, nakakapagpainit ka ng bait. Amen. Are you with me? Napahinggan ko may priest tungkol kay, yung si pangalan na yun, yung nakatulog, nahulog. Si Eutico. May nag-preach yan, ang galing. Nawala nga aking masamang isip kay Eutico. Kasi siya pala yung workaholic. Masipag sa Panginoon. Kaya daw siya, nung magpatak, binuhay siya ni Pablo. Dahil kung siya'y backslider, hindi na magigising yun. Naranasan pa niyang himala ng Panginoon. Bakit? Kahit anong pagod, nagpipilit pa rin umattend. Iba yun. Yung pagod na pagod ka. Dahil, alam mo, nakailang game ka ng Mobile Legend. Nakapag-Dota ka pa. Talagang loob, gamaleta. Ay, shame on you. Baka ikiharap ang tumbong dahil nun. Pero ikaw ay pagod na pagod.
Dahil sa soul winning, dahil sa trabaho mo, inaasikaso mo ang lahat, makasimba lang. Pasensya na kung ikay aking nababanatan. Pero alam ng Diyos ang puso mo. Ako ang mananagot sa iyo. Basta ayos ang puso mo, ang problema ay pastor, hindi ikaw. Amen? Pero kung nagpakapuyat ka sa walang kwenta at ikiharap ang tumbong din problema mo talaga yun. Amen? Amen mo ba? So, wag niyo na ako misinterpret. Mas gusto ko yung tulog na nandito kaysa lakas na lakas na wala naman din Oy. O di kayo may comfort na. Alam ko na nga ang gagawin sa susunod. Kasi, work it out. Ano? Sabi, gawin natin. Commitments, mga kapatid. Count worldly gain as loss for Christ. Mga kapatid, sabi ni Albert dati, huwag mong ipagpapalit ang kaunting kita sa araw ng linggo. Wala yan. Amen. Press toward the mark. Forget past failures and achievements. Growth requires focus. Pursuit of Christ. Tuloy lang tayo. Then number 7, contentment. Contentment. Ayan po ba kayo? 4:11 to 13. Ano sabi ng 4:11 to 13? May baptism pa tayo. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutuhan ng masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Verse 12, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay aking magagawa dahil doon sa nagpapalakas sa akin. Mga kapatid, contentment. Pwede ka sa wala, pwede ka sa meron. Amen? Hindi masaya ka lang sa Diyos pag meron. Paano pag wala? Then number 8 na. Hahaba pa eh. Correctness. Correctness. Chapter 4, verse 6 hanggang 8. Mga kapatid, kayo ba may kapagkabalisa? Iayos niyo yan. Idaanin niyo sa panalangin. At pagpapasalamat. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hindi mamamali ang iyong buhay kung dadaanin mo sa panalangin at pagpapasalamat. Then pagdating ng verse 8, katapos-tapusan, naman. Talagang nagpaparamdam na sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Isipin nyo lagi yung tama. Let's work it out. Nagagalit ka, ayaw ng Diyos yan. Nagiging basta ka, ayaw ng Diyos yan. Naiinggit ka, ayaw ng Diyos yan. Tinatamad ka, pwede yun. Lahat ng tama, isipin natin. Then last, laksi ng amen. Christ, reflection. Verse 14 hanggang 16. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang kasalan. Bakit kasalan? Ay bulungan eh. No? Mga kapatid, susunod din lang tayo. Huwag na tayong magmaktol. Magbibigay din lang tayo. Huwag na tayong magmukmok. Susunod din lang tayo. Huwag bulong-bulong at pagtatalo. Mga kapatid, iwasan natin yan. Bakit? Pagdating ng verse 15, upang kayo maging mga walang sala. Ano yan? Upang kayo maging walang sala at walang malay. Marami sa inyo, walang malay na. Mga anak ng Diyos na walang dungis
sa gitna ng mga isang lahing liko. Mga kapatid, tayo napapalibutan ng mga unsaved. Are you with me? Sana mabuhay tayo nagre-reflect si Kristo. Amen? Alam mo, minsan, ginagamit talaga ng Diyos ang pagbibigay ng tracts. Pero minsan, kahit hindi ka nagbibigay ng tracts, kita lang niya yung ugali. Saan ka nasimba? Saan ka nasimba? Wala kang sinasabi. Wala kang binibigay na polyeto. Pero nagtatanong, saan ka nasimba? Kita-kitang laging paglinggoy, wala. Wala kang binigay na polyeto. Wala kang malang share na ginawa. Pero bakit? Nagtatanong sila, bakit? Minsan naimik, mas malakas ang imik ng ugali. Ng buhay. Ang hirap sa atin, kapag laging kasama mo yung mga Kristiyano, pamilyar ka na eh. Pero doon mo matitisting pag ang paligid may mga unbeliever. Kumusta tayo? Amen. Upang kayo maging mga walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna na yung lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw ng sanglibutan. Tayo po yung mga ilaw, mga kapatid. Sana nagre-reflect talaga. Kaya ba yon? Diyos ang gumagawa. Maging sa pagnanasa at sa paggawa. Diga? Merong trabahador, yung ayaw na ayaw kang maalis, kaso lang alis na alis ka na. Pero bakit ayaw kang umalis? Kasi ang ganda ng iyong performance. Kasi bakit? Alay mo, ubos ang pinagbilhan, walang benta. Ubos ang paninda, walang benta. Ang lapit nun. Amen? Kristiyano, tayo ba'y nagsisika pa sa magandang patotoo? Kristiyano, mga young people, kung hindi man maligtas ang ating mga magulang sa pagsasalita, makita mo lang sa ating mga magawa. Amen? Yung bang ikaw ngayon kung bumangon alas 7 na uli. Ano kala mo, from 7 to 7? Are you with me? Mga kabataan, dapat masipag ka sa inyong bahay. Dapat hindi ka na inuutusan. Dapat may kusang palo. Alam mo kung bakit? Paano pag nag-asawa ka na? Pag hindi ka natuto ng practical sa iyong bahay, ang hirap ng iyong pamamahay. Especially ladies, listen. Dapat marunong kang manahi. Pati bibig mo, tahiin mo na rin. Amen. Dapat kayo marunong magluto. Pati chinilas, pag walang-wala. Mga practical, alam mo, lahaba eh. Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Ang Diyos ang gumagawa, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Kaya lahat ng ating binanggit, ulitin ko lang, una, concordance, courtesy, compliance, cheerfulness, commitments. Ay, meron pala akong nalikdangan. Citizenship. Isang oras pa ito. Anong idea niyan? Tayo palangit, di ba? Dapat tayo mabuhay na parang talagang tagalangit. Halatang-halata mo sa bihis ang may kaya. Bakit? Butas-butas ang suot. Halata mo sa sakyan ang may kaya. Dapat halata mo din ang tagalangit. Yan, nalimutan ko Siyam yan Tayo manalangin na. Panginoon Diyos sa langit,